Ang probinsya ng Palawan hindi lang sa yaman ng karagatan lumalaban. Dahil sa isla ng Coron, may iba pa raw silang ipinagmamalaking produkto tulad ng kasoy. So mula dito sa prutas ng kasoy, ito lang talaga yung pinaka napapakinabangan. Yes, tatanggalin lang ng ganito? Pipihitin lang siya. Pipihitin lang. Slowly. Tapos, ito ngayon, patutuyuin natin ito. Patutuyuin po natin. So, ito talaga yung napapakinabangan. Ang gagawin nila dito sa buto ng kasoy ay patutuyuin nila for how many days? 3 days po. For 3 days. Tapos magiging ganito na yung itsura niya. Pagkatapos patuyuin ng 3 araw, ganito na yung itsura niya. Tapos dito si ate, bibiakin mo siya. Magkano ang kinikita niya sa isang sako? Uubusin niya po isang sako, 500. Makagawa ka ng isang sako ng ganyan, 500. Mga 2 days. 2 days? Wow, grabe ano. Ito po ang aming pinagkukunan ng aking panggasto sa aking mga anak na nag-aaral. Malaking bagay po ang naitulong sa akin ng Cashew Factory dahil po dito po ako nagtatrabaho. Mukhang mapapasabak tayo sa paghiwa ng buto ng kasuya, pero G na G ako dyan. So dapat pala hindi hahawakan yung mismo nabiak na kasoy. Baka malagyan ka ng dagta, makati daw yun. Pwede na. Pwede na ako mag-per kilo. Dahil sa magandang klase ng lupa na matatagpuan sa Coron, isa ito sa dahilan kung bakit dumarami at umuusbong ang mga puno ng kasoy. Noong 17th century kasi inintroduce sa Philippines ang kasoy, ng mga friars. And all the way from Brazil yan. So siguro nagpatanim sila dito, patanim sa dumami, seeds, pahingi, tatanim ko sa lupa ko. Hanggang kita mo yung kahit doon, papunta nga all the way to Corpulyon and Linapakan, panay kasuyan yan. And pag ganitong season na, ang dami-daming seeds. Next step naman, pagsusungkit ng buto ng kasoy. So kailangan susundan yung letter C. Taran! Medyo marunong na ako. Third step, pagbabalat ng kasoy nuts. Ang hirap tanggalin. Kasi kukut-kutin mo talaga yung balat. Kailangan may kuko ka dito. Wala pa naman akong kuko ngayon. Pagkatapos ng 3 proseso, huhugasan ang mga buto ng kasoy at ready na itong iprito. Hindi lang masarap papakin ng kasoy nuts, alam nyo ba na pwede rin daw itong isahog sa ulam? Kasama ko ngayon dito si Chef Lionel. Natuturuan tayong magluto ng kare-kare, pero imbis naman kasoy ang gagamitin natin. Wow, pwede pala yun, Chef, ha? Yes po. Igigisa muna ang sibuyas, bawang at ang pinalambot na karne ng baka. Lalagyan ito ng beef broth at pakukuluan sa loob ng 3 minuto. Sa kabilang kaserola, iba-blanch ang pechay at iset aside ito. Sunod na hahaluan ng kaunting peanut butter ang beef mixture. Pati na rin ng bidang sangkap ang ground cashew at cashew butter. Pwede ko bang tikman? Ano ba lasa ng cashew butter? Sure po. This one, mas mabango po siya, basically. So medyo yung dating po niya is literal na cashew po. Yeah. And they have a version now that they produce cashew plus peanut butter. Kasi nga po hinahabol natin yung aroma po niya. So, parang lasang-lasa mo talaga yung kasoy dito, ah. Yes po. Alam mong purong-puro siya. Puro po talaga. Hihintayin lang itong kumulo at saka lalagyan ng atsuete oil bilang pampakulay. Kapag lumapot na ang sauce, titimplahan ito ng patis, pampalasa. Pakukuluan lang ito ng ilang minuto, ready na ang ating kare Coron.